Kumusta po sa inyong lahat? Ako si Dr. Javier Santos, isang 45 taong gulang na doktor, at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang epekto ng pagkain ng isda sa mga may problema sa bato, lalo na sa creatinine level. Marami sa atin ang nag-iisip na ang isda ay palaging malusog, ngunit para sa mga may kondisyon sa bato, ang maling pagpili ng isda ay maaaring magpalala ng kanilang sitwasyon. Narinig niyo na ba ang kwento ni Mang Tony, 68 taong gulang mula sa Laguna? Si Mang Tony ay isang napakaingat sa kanyang dieta, lalo na matapos siyang ma-diagnose na may mahinang bato at mataas na creatinine level. Agad niyang tinanggal ang lahat ng pulang karne, maalat na pagkain, at pinirito sa kanyang dieta. Sa bawat kainan, isda lamang ang kanyang kinakain, nilaga o pinasingaw. Ngunit pagkaraan ng 3 buwan, nang muling suriin, ang kanyang creatinine level ay hindi bumaba, bagkus ay bahagyang tumaas. Nagulat si Mang Tony at tinanong ang kanyang doktor, "Kumakain ako ng isda araw-araw, doktor. Santos, bakit po lalo akong lumalala?" At ang sagot ni Dr. Santos ay nagpagulat kay Mang Tony, hindi lahat ng isda ay mabuti para sa bato. Mayroong mga uri ng isda na mataas sa purin, potassium at kolesterol na kung kakainin ng labis ay magpapahirap sa bato, magpapalapot ng dugo at magpapataas ng creatinine. Nang marinig ko ito, ako rin ay nagulat dahil ako mismo ay dating nag-iisip na mas malusog ang isda kaysa karne at ligtas ang pagkain ng isda. Ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple, lalo na para sa mga taong higit sa 60 na may problema sa bato. Kaya naman, ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang 4 na uri ng isda na ligtas kainin kung pipiliin ng tama, na makakatulong sa pagpapagaan ng trabaho ng bato at unti-unting pagbaba ng creatinine. At 4 na uri ng isda na dapat iwasan ng husto kung ayaw mong lumala ang iyong kondisyon sa bato, pagkamadalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga ng paa at patuloy na pagkapagod. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang paksang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng mas mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng bato at mga nakatatanda. Ngayon, inaanyayahan ko kayong sumama sa akin sa susunod na bahagi. Bakit kailangang maingat na pumili ng isda kapag may mahinang bato? Salamat sa inyo, mga kababayan. Mula noon hanggang ngayon, naririnig natin ang kasabihang, ang isda ay mas masustansya kaysa karne, at totoo naman iyan. Ang isda ay naglalaman ng maraming magandang protina, madaling matunaw, at mababa sa taba. Ngunit para sa mga may mahinang bato, lalo na kung mataas na ang creatinine sa dugo, hindi lahat ng uri ng isda ay pwedeng kainin. Ang maling pagkain ay maaaring magdulot ng masamang epekto at magpapahirap pa sa bato. Bakit kaya? Una, ang bato ang organ na naglilinis ng mga lason mula sa dugo, kasama na ang mga dumi mula sa pagtunaw ng protina tulad ng urea, creatinine at uric acid. Ngunit sa isda, lalo na sa mga uri ng isdang dagat, matatabang isda o pinatuyong isda, may mataas na nilalaman ng purine. Ang purine sa katawan ay nagiging uric acid na nagiging pasanin sa bato, lalo na sa mga nakatatanda. Pangalawa, mayroong mga uri ng isda na naglalaman ng maraming potassium at phosphorus, 2 mineral na hindi kayang ilabas ng epektibo ng bato kapag ito ay mahina. Kapag mataas ang potassium sa dugo, maaaring magkaroon ng arrhythmia, pagkapagod, pulikat o kahit cardiac arrest kung hindi makontrol agad. Ang labis na phosphorus naman ay nagiging sanhi ng pangangati, osteoporosis at pananakit ng kalamnan. Pangatlo, ang ilang inaalaga ang isda, frozen fish o mga processed fish tulad ng dilatang isda, inasnan na isda, ay naglalaman ng maraming asin, preservatives o mabibigat na metal na nagpapataas ng presyon ng dugo, nagpapanatili ng tubig at nagdudulot ng karagdagang pinsala sa glomeruli ng bato. Kaya para sa mga malusog na tao, mabuti ang pagkain ng isda, ngunit para sa mga may mahinang bato, ang pagpili ng isda ay hindi lamang tungkol sa sarap, kundi sa pagpili ng isda para sa malusog na pamumuhay. Kailangan nating malaman kung anong uri ang dapat kainin ng kaunti at anong uri ang ligtas na gamitin ng regular. Naalala ko, sinabi ng isang doktor, malinaw na parehong isda, ngunit para sa isang taong may mahinang bato, maaari itong maging gamot o lason. Kaya huwag tayong maging kampante.
Sa susunod na bahagi, malinaw kong ipapaliwanag sa inyo ang 4 na uri ng isda na angkop para sa mga may mataas na creatinine at 4 na uri ng isda na dapat iwasan o ganap na tanggihan, lalo na sa gabi. Sinusubaybayan pa ba ninyo? Kung nakikinig pa rin, mag-iwan ng komento na oo para malaman kung magkasama pa rin tayo. 4 na uri ng isda na ligtas kainin para sa may mahinang bato at mataas na creatinine. Tilapia, mababa sa protina, phosphorus, madaling matunaw at madaling maabsorb. Mga kababayan, kung nag-aalala kayo kung anong isda ang mabuti para sa mahinang bato, ang tilapia ang isa sa pinakaligtas at pinakamadaling hanapin na pagpipilian. Hindi tulad ng mga isdang dagat na may mataas na protina at mineral, ang tilapia ay isdang tabang na may katamtamang dami ng protina, mababa sa purine, mababa sa phosphorus at napakababa sa saturated fat na nangangahulugang hindi ito nagpapahirap sa bato habang nagbibigay pa rin ng sustansya sa katawan. Para sa mga nakatatanda na may mahinang resistensya na nangangailangan ng sapat na protina nang hindi nagpapataas ng creatinine, ang tilapia ay isang magandang pagpipilian. Bukod pa rito, ang tilapia ay may malambot na laman, madaling tunawin at hindi nagdudulot ng discomfort sa tiyan pagkatapos kumain. Ang bawat 100 gram na bahagi ng isda ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 26 gram ng protina at mas mababa sa 17 mg ng phosphorus. Ang bilang na ito ay mainam para sa mga nagkokontrol sa function ng bato. Naaalala ko si Aling Nena sa Quezon. Ibinahagi niya na simula nang payuhan ako ng doktor na huwag kumain ng maraming pulang karne, lumipat ako sa pinasingaw na tilapia na may luya 2 hanggang 3 beses sa isang linggo at hindi na tumaas ang aking creatinine at nabawasan din ang aking pag-ihi sa gabi. Gayunpaman, mahalaga rin ang paraan ng pagluluto, mga kababayan. Para sa tilapia, pumili ng sariwang isda, huwag matagal na frozen, pagkatapos ay ipasingaw, lutuin sa simpleng gulay o nilaga sa luya. Huwag na huwag itong iprito dahil ang mantika ay magpapahirap sa bato at tandaan na samahan ito ng brown rice o pinakulo ang gulay upang madagdagan ang fiber at mapagaan ang trabaho ng bato sa proseso ng pagtunaw. Sinusubaybayan pa ba ninyo? Kung nakakain na kayo ng tilapia, mag-iwan ng komento na 1. Kung hindi pa nasubukan, mag-iwan ng hindi pa at imumungkahi ko ang ilang masarap at madaling lutuin na paraan na madali para sa bato sa section ng komento. Dalag snakehead, fish. Anti-inflammatory. Mababa sa lason. Sinusuportahan ang pagpapagaling ng pinsala sa bato. Mga kababayan, sa lumang tradisyon, ang dalag ay kilala bilang isang pampalakas na pagkain para sa mga bagong gumagaling mula sa sakit. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang dalag ay napakabuti rin para sa mga may mahinang bato o mataas na creatinine level. Bakit? Dahil ang laman ng dalag ay napakapayat, hindi malansa, at lalo na mababa sa taba ngunit naglalaman ng maraming natural na omega-3 fatty acids. Ito ang sustansya na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, magpagaling ng nasirang tissue sa bato, at sumusuporta sa pagpapapanatag ng presyon ng dugo, isang mahalagang salik para sa mga pasyente ng bato. Partikular, ang dalag ay halos walang purin, isang sangkap na maaaring magpataas ng uric acid at pasanin sa bato. Ang phosphorus at potassium content sa dalag ay mas mababa kaysa sa isdang dagat kaya hindi nito pinapahirapan ang bato. Naalala ko si Mang Jose sa Davao. Sinabi niya, "Nang unang nalaman kong mahina ang aking bato, akala ko kailangan kong mag-diet ng sobra at hindi na makakain ng masarap. Ngunit pinayuhan ako ng doktor na kumain ng pinasingaw na dalag na may luya o lugaw ng dalag na magaan sa tiyan at nakakatulong sa mas mahimbing na pagtulog. Pagkatapos ng 3 buwan ng regular na pagkain, bumaba ng husto ang kanyang creatinine level. Gayunpaman, uulitin ko ang isang napakahalagang punto. Ang pagluluto ay dapat magaan, mababa sa pampalasa at hindi pinirito. Ang aking mungkahi para sa inyo ay pinasingaw na dalag na may luya, lugaw ng dalag na may dahon ng sili, o sabaw ng dalag na may gulay na parehong masustansya at madaling tunawin at nakakatulong sa bato na makapagpahinga. Mga kababayan, madalas ba kayong kumain ng dalag? Kung nakakain na kayo, mag-iwan ng komento na to para malaman kung sino pa ang sumusubaybay hanggang dito. Kung hindi pa nakakapagluto, mag-iwan ng hindi pa alam. Magpapadala ako ng simple at pinakamagaang recipe. Hito, catfish, malambot na laman, mababa sa protina, phosphorus, ligtas para sa may mahinang bato.
Mga kababayan, sa mga isdang tabang na angkop para sa mga may mahinang bato, ang hito ay isang pagpipilian na dapat isaalang-alang. Bagamat hindi ito kasing popular ng dalag o tilapia, ang hito ay may maraming perpektong katangian para sa mga nangangailangan ng pagbaba ng creatinine at pagpapababa ng pasanin sa bato. Una sa lahat, ang hito ay isang uri ng isda na may malambot na laman, kakaunti ang tinik, napakadaling kainin, at lalo na angkop para sa mga nakatatanda o sa mga may mahinang digestive system. Ang laman ng hito ay may katamtamang dami ng protina, hindi masyadong mataas, kaya nababawasan ang presyon sa proseso ng pagsala ng dugo ng bato. Bukod pa rito, ang uri ng isda na ito ay may bentahe ng pagiging mababa sa phosphorus at potassium, dalawang mineral na madalas na kailangang kontrolin ng maingat ng mga may talamak na sakit sa bato. Mababa ang taba, mas madaling tunawin kaysa sa matatabang isda tulad ng salmon o tuna. Matatagpuan sa maraming tradisyonal na pagkain at madaling lutuin tulad ng nilagang hito na may luya, sabaw ng hito na may gulay, o pinasingaw na may luya at dahon ng kalamansi. Isang 67 taong gulang na lalaki mula sa Pampanga ang nag-text sa akin na nagsasabing may stage 2 kidney failure ako at umiiwas ako sa lahat ng uri ng pagkain. Ngunit simula nang lumipat ako sa nilagang hito na may luya, pakiramdam ko ay mas magaan ang aking katawan, madaling makatulog at hindi na gaanong umiihi sa gabi. Gusto ko ring ipaalala sa inyo, ang hito ay naninirahan sa ilalim ng tubig kaya kung hindi malinis ng husto, madaling magkaroon ng amoy o putik. Kaya kapag nagluluto, tandaan na lagyan ng asin, hugasan ng suka o katas ng kalamansi, pagkatapos ay ipasingaw sandali sa tubig na may luya upang maalis ang amoy. Kasabay nito, iwasan ang maalat na pagluluto o pagprito at mas mainam na ipasinghaw o ilaga sa luya upang madagdagan ng lasa ng hindi nakakasama sa bato. Nakakain na ba kayo ng hito? Kung nakakain na kayo, mag-iwan ng komento na 3 sa ibaba. Kung hindi pa nasubukan, tanungin ang inyong mga kamag-anak na bumili sa palengke dahil madaling makita ang isdang ito sa mga palengke sa probinsya at napakamura rin. Tilapia red, mababa sa protina, madaling matunaw, mababa sa sodium, mababa sa taba, ligtas na pagpipilian para sa mahinang bato. Mga kababayan, ang huling isda sa listahan ng 4 na uri ng isda na ligtas kainin ng mga may mahinang bato ay ang tilapia red. Masasabing ito ay isang pamilyar na kasama sa hapagkainan ng maraming pamilyang Pilipino, lalo na sa mga rural na lugar o sa Western Visayas. Ang tilapia red ay isang uri ng isdang tabang, isang magandang pinagmulan ng protina ngunit hindi masyadong mataas, na tumutulong sa mga pasyente na mapanatili ang enerhiya at kalamnan nang hindi nagpapahirap sa bato. Partikular, ang sodium at phosphorus content sa tilapia ay medyo mababa, na napakaangkop para sa mga nagkokontrol ng creatinine o may stage 2 o stage 3 kidney failure. Ang isang mahalagang bagay sa tilapia red ay ang mababang taba nito, matigas ang laman, matamis at hindi nagdudulot ng bloating o indigestion tulad ng ilang matatabang isda. Bukod pa rito, ang isdang ito ay naglalaman din ng omega-3, B12 at zinc na nakakatulong sa pagpapagaling ng nasirang tissue, pagbabawas ng pamamaga at pagpapanatag ng presyon ng dugo. May isang ginang sa Cebu ang nagbahagi, mataas ang aking presyon at ang aking creatinine ay palaging nasa 1.9. Pinayuhan ako ng doktor na maging maingat sa aking dieta. Simula nang lumipat ako sa pinasingaw na tilapia red na may tanglad o nilaga sa kamatis 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, mas nagiging stable ang aking mga numero at mas mahimbing din ang aking tulog. Inirerekomendang paggamit, ipasingaw ang isda sa luya, sibuyas, isawsaw sa light soy sauce na parehong masarap at hindi maalat. Lutuin ang sabaw ng tilapia, red na may pinya at kamatis. Maglagay ng kaunting asin at huwag gumamit ng MSG. Kung ilalaga, ilaga ng malabnaw na may luya. Huwag magdagdag ng fish sauce o maraming asukal. Isang maliit na paalala, pumili ng sariwang isda. Iwasan ang mga matagal nang nakalagi sa yelo o frozen fish dahil maaaring naglalaman ng mga ito ng maraming preservatives na hindi maganda para sa bato. Gusto niyo bang kumain ng tilapia red? Kung oo, mag-iwan ng komento na 4 upang malaman ko. At kung kumakain kayo ng ibang uri ng isda na mabuti para sa bato, huwag mag-atubiling ibahagi, baka makatulong ito sa isang taong nangangailangan. 4 na uri ng isda na dapat iwasan ng may mahinang bato. Pagkatapos nating talakayin ang 4 na uri ng isda na ligtas at masustansya para sa mga may mahinang bato, mga kababayan,
kailangan din nating tingnan ang isa pang napakahalagang bahagi. Dahil hindi lahat ng isda ay ligtas para sa ating pagod na bato. Mayroong mga uri ng isda na sa isang kainan lang ay sapat na para mapagod ang bato, tumaas ang presyo ng dugo, tumaas ang creatinine, at maging sanhi ng pamamaga at pagbaba ng function ng pagsasala kung regular na ginagamit. At nakakalungkot, maraming matatanda ang kumakain ng mga isdang ito dahil iniisip nilang malusog, masustansya, mura, at madaling lutuin. Kaya ano-ano ang mga ito? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na uri ng isda na dapat iwasan ng mga may mahinang bato sa lalong madaling panahon. Pinatuyong isda tuyo at maalat na isda, mataas sa asin, madaling magdulot ng pagkakaipon ng tubig, tumaas na presyon ng dugo, lubhang mapanganib sa may mahinang bato. Mga kababayan, sa tradisyonal na lutuing Pilipino, lalo na sa probinsya, ang tuyo ay dating karaniwang pagkain na pamatid gutom dahil ito ay maginhawa, matagal masira at masarap kainin kasama ng mainit na kanin. Ngunit kung mataas ang inyong creatinine level, sinusubaybayan ng sakit sa bato o may kidney failure, ang tuyo ay ang unang pagkain na dapat iwasan. Bakit? Una, ang tuyo ay kadalasang inasnan ng husto para mapreserba. Mayroong uri ng tuyo na naglalaman ng 3,005 gramo ng asin sa bawat 100 gramo ng isda, halos katumbas ng dami ng asin na kailangan sa buong araw. Kung ang isang taong may mahinang bato ay kumakain ng napakaraming asin, hindi ito kayang salain ng bato na magreresulta sa pagkaipon ng tubig sa katawan, mataas na presyon ng dugo, pamamaga ng kamay at paa, mukha, at sa katagalan ay maaaring magdulot ng heart failure. Pangalawa, ang tuyo ay kadalasang may binagong protina dahil sa proseso ng pagpapatuyo na kapag pumasok sa katawan ay gumagawa ng mas maraming nitrogenous waste na nagpapabilis ng pagtaas ng creatinine. Ang nakababahala ay maraming matatanda ang regular na kumakain ng tuyo nang hindi nalalaman na nilalason nila ang kanilang bato araw-araw. Nagkonsulta ako sa isang lalaki sa Batangas. Sinabi niya, sanay akong kumain ng tuyo at araw-araw ay kumakain ako ng kalahating tuyo na may sili. Nang magpatingin ako, ang aking creatinine ay lumampas sa 2.4. Nang tanungin ako ng doktor, doon ko lang nalaman na dahil sa sobrang alat ng tuyo. Bukod pa rito, maraming tuyo sa palengke ang tinatablan ng pangkulay, borax, preservatives, na mas mapanganib para sa mga may problema sa atay at bato. Payo, kung talagang nagke-crave kayo ng tuyo, mas mabuting gumawa ng sarili ninyong pinatuyong isda sa bahay, maglagay ng kaunting asin, at huwag na itong iprito. Ngunit pinakamainam pa ring limitahan ito ng husto, dahil isang sobrang alat na pagkain lang ay sapat na para mapagod ang bato ng maraming oras. Mga kababayan, mayroon pa bang kumakain ng tuyo linggo-linggo? Kung nakakain na kayo ng pagkain ito, mag-iwan ng komento na 5 upang malaman ko, at kung simula ngayon ay magpasya kayong huminto upang protektahan ang inyong bato. Talagang masaya ako para sa inyo. Inaalaga ang salmon, mukhang puno, ngunit hindi angkop para sa may mataas na creatinine. Mga kababayan, maraming tao ang tumitingin sa salmon bilang isang gintong pagkain dahil sa ama nito sa omega-3 at magandang protina, ngunit ang pagkakaiba ay nasa pinagmulan. Ang wild salmon ay talagang mabuti, ngunit ang farmed salmon, lalo na ang murang uri sa kasalukuyang merkado, ay ganap na ibang usapan. Una, ang farm salmon ay may mas mataas na nilalaman ng taba, lalo na ang saturated fat na hindi maganda para sa puso. Para sa mga may mahinang bato, ang pagkuha ng masyadong maraming taba sa katawan ay magdudulot ng kaguluhan sa metabolismo, kaya nagpapataas ng pasanin sa bato. Ang organ na mahina na ay lalo pang mapapagod. Pangalawa, ang farmed salmon ay may mataas na phosphorus at purine, dalawang napakahalagang salik para sa mga may panganib ng kidney failure. Ang mataas na phosphorus ay nagpapataas ng panganib ng vascular calcification, nagdudulot ng pangangati, osteoporosis at nagbabawas ng function ng pagsasala ng bato. Ang purine naman ay nagiging uric acid na madaling magdulot ng gout at karagdagang pinsala sa bato. Pangatlo, maraming pag-aaral ang nagpakita na ang farm salmon ay kadalasang pinapakain ng artificial feed na maaaring magkaroon ng antibiotic residue at mabibigat na metal kung hindi maayos na kontrolado. Ito ay masamang epekto sa atay, bato at immune system, lalo na sa mga nakatatanda. Maraming nagbahagi na.
Kumakain ako ng salmon linggo-linggo para sa sustansya ngunit hindi ko alam na patuloy na tumataas ang aking creatinine at ang pakiramdam ng pagkapagod at pamamaga ng paa ay lalong lumilinaw hanggang sa tumigil sila sa salmon at pinalitan ng madaling tunawin na isdang tabang. Doon lang unti-unting bumuti ang kanilang kondisyon. Mga kababayan, madalas ba kayong kumain ng salmon? Kung nakakain na kayo ng farmed salmon nitong nakaraang buwan, mag-iwan ng komento na 6 upang malaman ko. At tandaan, kung gusto ninyong kumain ng salmon, unahin ang wild salmon na may malinaw na sertipikasyon at gamitin ng limitado, hindi hihigit sa 1 beses bawat linggo. Huwag hayaan na ang isang pagkain na akala ninyo ay sosyal ay magdulot ng pagdurusa sa inyong bato, mga kababayan. Delatang isda at pre-packaged fish. Mga kababayan, mayroong isang pagkain na maraming matatanda ang madalas bilhin sa palengke, ang dilatang isda, pre-cooked fish o pre-packaged fish sa supermarket. Buksan lang ang lata, painitin ng ilang minuto at mayroon ka ng pagkain. Ngunit para sa mga may mahinang bato at mataas na creatinine, ito ay isang mapanganib na bitag. Ang dilatang isda ay kadalasang niluluto kasama ng maraming pampalasa, preservatives, asin, asukal, flavor enhancers, color stabilizers, at artificial flavors. Dahil dito, ang sodium at phosphorus content sa dilatang isda ay napakataas at maaaring 2 o 3 beses pa nga kaysa sa sariwang isda. At gaya ng babala ng isang kidney specialist, kapag ang dami ng asin at phosphorus ay naipon ng labis, mapapagod ang bato, hindi ito kayang salain ng sapat na magreresulta sa pamamaga, mataas na presyon ng dugo, pagtaas ng creatinine at sa katagalan ay kidney failure. Hindi lang iyan, ang ilang dilatang isda ay naglalaman din ng trans fats upang mapanatili ang lasa ng mas matagal. Ang ganitong uri ng taba ay hindi lamang nagpapataas ng kolesterol sa dugo, kundi nagpapamaga rin sa mga daluyan ng dugo sa bato na nagpapababa ng kakayahan ng glomeruli na salain ng mabilis. Isa pa, ang dilatang isda ay kadalasang gawa sa payat, maliliit o murang isda na hindi malinaw ang pinagmulan. At may panganib na may residue ng mercury o mabibigat na metal na lubhang mapanganib para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga nagdadialysis o may underlying medical conditions. Kaya, kung may mahina kayong bato, iwasan ng husto ang mga dilatang isda at pre-packaged fish, gaano man ito kaginhawa, hindi ito dapat ipagpalit sa kalusugan ng inyong bato. Mga kababayan, gumagamit pa ba kayo ng dilatang isda sa inyong pang-araw-araw na pagkain? Kung nakakain na kayo nitong linggong ito, mag-iwan ng komento na 7 para malaman ko at mas maipaliwanag ko ng detalyado. At kung may kamag-anak kayong madalas gumamit nito, siguradong ibahagi sa kanila ang video na ito, mga kababayan. Isdang dagat, deep sea, fish, tuna, swordfish at malalaking tamban. Mga kababayan, ang isdang dagat ay pamilyar na pagkain para sa maraming tao, lalo na ang mga uri tulad ng tuna, swordfish o malalaking tamban. Mukhang masustansya dahil naglalaman ng maraming omega-3, ngunit para sa mga may mataas na creatinine at mahinang bato, ito ang mga uri ng isda na dapat iwasan ng husto. At ipapaliwanag ko ng malinaw ang dahilan. Una, ang deep sea fish na matagal nang nabubuhay ay kadalasang naglalaman ng mataas na mercury at mabibigat na metal. Bagamat ang mga sangkap na ito ay hindi gaanong nakakaapekto sa malusog na tao para sa mga may mahinang bato, hindi kayang salain ng bato ang lahat ng mga lason na ito at sa paglipas ng panahon ay maiipon na makakasama sa nervous system at cardiovascular system at magpapataas ng creatinine sa dugo. Pangalawa, ang deep sea fish tulad ng swordfish o malalaking tamban ay may napakataas na protina at phosphorus. Kung masyadong maraming sangkap na ito ang pumasok sa katawan, mapapagod ang bato sa pagproseso, madaling magdulot ng overload at mapabilis ang pagkasira ng bato. Maraming kidney specialists ang nagrerekomenda na kumain lamang ng isda na madaling tunawin ang protina, mababa sa phosphorus at iwasan ng husto ang regular na pagkain ng deep sea fish. Bukod pa rito, dahil sa malayo ang pinanggagalingan ng pangingisda, ang deep sea fish ay kadalasang pinapreserba gamit ang mga kemikal o nilalamig ng maraming araw. Madaling maglabas ng histamine at iba pang nakakapinsalang amines para sa mga may mahinang bato, na maaaring magdulot ng allergic reactions o magpapataas ng pasanin sa pagsasala. Kaya mga kababayan, kahit gaano pa kasarap at sustansya ang deep sea fish para sa malusog na tao,
Para sa mga may mahinang bato, ito ay isang malaking pasanin. Palitan ito ng isdang tabang, isdang ilog, isda na mababa sa protina at madaling tunawin. Nakakain na ba kayo ng tuna o malalaking tamban nitong nakaraang buwan? Kung oo, mag-iwan ng komento na 8 upang malaman ko. Para simula ngayon, ay mapaalalahanan natin ang isa't isa na iwasan ito ng unti-unti. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak. Baka nakakatulong kayo sa isang taong nagpapagaan ng pasanin sa kanyang mahinang bato. 3 gintong panuntunan sa pagkain ng isda para sa may mahinang bato. Mga kababayan, tinalakay natin ang 4 na uri ng isda na dapat kainin at 4 na uri ng isda na dapat iwasan kapag mahina ang bato at mataas ang creatinine. Ngunit marahil, ang pinakamahalaga sa lahat ay kung paano kumain ng isda upang hindi mapagod ang bato. Ang isda ay mabuti ngunit ang maling pagkain ay nagiging 2 talim na sandata na nagpapagod sa bato at nagpapataas ng creatinine level. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang 3 gintong panuntunan sa pagkain ng isda upang matiyak ang nutrisyon at makapagpahinga ang bato. Lutuin ng husto, wag na wag iprito, wag ilaga ng maalat. Ang pinasingaw na isda, nilagang isda na may luya ay mabuti para sa bato. Ngunit ang pinritong isda, nilagang isda na maalat o mga pagkaing may maanghang at malakas na sarsa ay naglalaman ng masyadong maraming asin at mantika na siyang kaaway ng bato. Ang sobrang asin ay nagdudulot ng pagkaipon ng tubig at nagpapataas ng presyo ng dugo. Ang mantika ay nagpapabara sa mga daluyan ng dugo at nagpapahirap sa puso. Bukod pa rito, ang pinritong isda ay gumagawa ng mga nakakapinsalang oxidant lalo na kung ang mantika ay ginamit ng paulit-ulit. Nakakakita ako ng maraming nag-iisip na ang pagkain ng isda ay mabuti na, kaya kumakain sila ng isda na inilaga sa maalat na sarsa sa loob ng 1 linggo hanggang sa mamaga ang kanilang paa at mapagod, at nang magpatingin ay mas lalo nang humina ang kanilang bato. Kaya tandaan, kumain ng isda ngunit dapat kumain ng walang alat, malinis at malusog para talaga itong maging mabuti para sa bato. Kumain ng kaunti, maximum na 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo. Mga kababayan, ang protina mula sa isda ay protina pa rin. At kapag pumasok ang protina sa katawan, kailangan itong salain ng bato ang mga dumi mula dito, kasama na ang creatinine. Kung kumakain kayo ng isda araw-araw o kumakain ng masyadong maraming isda sa isang kainan, para na ring pinapagod ninyo ang inyong bato nang walang pahinga. Ayon sa rekomendasyon para sa mga may mahinang bato, dapat kumain lamang ng isda 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo. Bawat kainan ay hindi hihigit sa 80 hanggang 100 gramo ng lutong isda. Dapat itong ipamahagi ng pantay-pantay at hindi pagsama-samahin sa isang araw. Sa ganitong paraan, sapat ang nutrisyon at napapagaan ang pasanin sa bato. Ang labis na pagkain na nagpapataas ng creatinine ay magiging kontraproduktibo. Laging ilaga o ipasinaw, huwag iihaw sa uling, huwag kumain ng kilawin. May nagtanong sa akin, masarap din naman ang inihaw na isda sa uling. Bakit masama? Sa totoo lang, masama. Mga kababayan, ang isda na direktang inihaw sa uling ay kadalasang gumagawa ng mga sangkap na nakakasama sa mga daluyan ng dugo at bato. Lalo na kung inihaw ng sobra, ang nasunog na bahagi ay mas nakakalason. Samantala, ang kilawin o hilaw na isda ay nagtatago ng maraming uri ng bakterya at parasitiko. Ang mga taong may mahinang bato ay may mahina ng resistensya, kaya madali silang magkaroon ng impeksyon, pananakit ng tiyan at pagtatae. Kaya ang pinakaligtas na paraan ay ang paglaga o pagpasingaw ng isda na parehong madaling tunawin at nakakapagpanatili ng pinakamaraming nutrisyon. Maaring magdagdag ng ilang hiwa ng luya at sibuyas upang madagdagan ng lasa. Masarap na iyon. Sa madaling salita, ang isda ay mabuti ngunit kailangan itong kainin ng tama upang makatulong sa malusog na bato. Tandaan, mga kababayan, lutuin ng walang alat, iwasan ng pagprito, paglaga, pag-iihaw, kumain ng sapat, 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo. Ilaga, ipasinaw, huwag kilawin, huwag iihaw sa uling. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng komento ng pasasalamat upang malaman kung nakakatulong ako sa isang tao. At tandaan na ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak dahil ang kalusugan ng bato ay hindi maaaring ipagpaliban. Mga kababayan, alam kong kapag mahina ang bato,
Ang pang-araw-araw na pagkain ay nagiging isang pag-aalala. Lahat ay kailangang timbangin. Nakakasama ba ito sa bato? Magpapataas ba ito ng creatinine? At ang isda, na akala natin ay masustansya, ay nangangailangan din ng maingat na pagpili, lalo na kapag tayo ay tumatanda na. Ngunit sa pamamagitan ng video na ito, umaasa akong maintindihan ninyo ang isang bagay. Hindi kailangang mag-diet ng sobra, sapat na ang tamang pagkain upang mapalusog ang bato. Hindi lahat ng isda ay mabuti, hindi lahat ng mamahaling isda, imported na isda ay angkop. Minsan, ang simpleng tilapia o isang malabnaw na sabaw ng dalag ay siyang gamot na nakakapagpahinga sa bato at nagpapanatili ng creatinine. Sa kabaliktaran, ang maalat na tuyo, inaalaga ang salmon, dilatang isda o pinritong isda, bagamat masarap, ay isang pasanin para sa mga may mahinang bato na hindi kayang dalhin. Mga kababayan, hindi ako doktor, ngunit naniniwala ako na ang paggaling ay nagsisimula sa kaalaman at sa sarili nating pagkukusa. Bawat kainan, bawat subo, kung nauunawaan natin at maingat na pinipili, ay magiging isang magaan na gamot, walang reseta, walang iniksyon, na makakatulong sa katawan na lumakas araw-araw. Kaya kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang mga ibinahagi sa video na ito, mag-subscribe sa aking channel upang makapanood pa ng maraming video tungkol sa madaling pagkain at pamumuhay para sa mga may mahinang bato. At gusto ko ring marinig ang inyong mga ibabahagi. Mag-iwan ng komento kung anong uri ng isda ang madalas ninyong kinakain at kung ano ang reaksyon ng inyong katawan. Mag-uusap tayo upang mas maintindihan ang isa't isa. Sa huli, ipinapadala ko ang aking pagbati sa inyong lahat na laging malusog, masaya at makakapili ng tamang pagkain na makakasama upang makahinga ng maluwag ang inyong bato araw-araw. Maraming salamat.